Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit kami, ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie. At ito ang ating kwento. Glyza! Glyza, nasan ka ba? Ano na naman ba itong nakatambak dito sa mismong pinto? Muntik na naman akong matumba sa sahig eh. Sandali, nariyan na! Ano ba yan, Michael? Kakapasok mo lang sa pinto nagsisisigaw ka na kagad. Ano bang problema? Itong malaking sako na to. Tignan mo nga. Sa tapat ba talaga ng pintuan mo nilagay? Paano ako makakapasok ng maayos kung ganito karami ang nakaharang? Ay, pagod ako galing sa trabaho. Tapos ito pa ang bubungad sa akin pag uwi ko rito. Sandali lang naman dyan. Huwag kang mainit ang ulo, no? Inaayos ko pa kasi yung mga aparador ko sa kwarto kaya inilabas ko muna sa sala. Huwag mo nang sipain, baka masira yung nasa loob niyan. Masira? Ano bang laman ng mga ito? Mga pinagliitang damit yan ng mga anak mo, tsaka mga laruan. Diyos ko naman, Glyza. Di ba sabi ko sa'yo, itapon mo na yan o kaya pamigay mo na mga yan kasi malalaki na ang mga anak mo eh. Hindi na nila yan may susuot. Basura na ang mga yan eh. Hindi yan basura. May sentimental value sa akin ng mga gamit na yan. Kapag nakikita ko ang mga yan, naaalala ko mga anak natin nung maliit pa sila. Kaya wag mo na nga akong pakialaman. Sentimental value? 15 taon na ang anak mo ngayon, Glyza. Hindi na siya naglalaro o nagsusut niyan. Tignan ko nga ang laman. Oh, tulad nito. Manikang putol na walang buhok, walang braso at puno ng alikabok. Aanhin mo pa ito. Grabe oh. Kaya nag-aamoy luma ang bahay natin dahil sa ginagawa mong pag-iipon ng mga kalat dito eh. Hindi naman amoy lupa Araw-araw naman akong naglilinis dito. Tsaka hindi ko maaatim na itapon, lalo na't alaala ng pagkabata ni May at Raymond ang mga yan. Ikaw nga may mga lumang ID ka sa pitaka mo puro expired na, pinakialaman ko ba? Magkaiba ang lumang ID sa sako-sakong kalat, Glyza. Ang ID, kasya sa wallet o sa maliit na kahon. Pero itong mga iniipon mo, halos sakupin na ang buong espasyo ng bahay natin eh. Tignan mo nga yung paligid natin. Puno ng mga nakasakong ewan na hindi naman ginagamit. Tapos ayun tignan mo, tambak yung mga lumang libro. Yung mga figurines na bitak-bitak at basag-basag na. May mga sirang appliances pa. Tapos ayun naman, kahon-kahon ng mga souvenir ng binyag at kasal na pinuntahan mo pa nung araw. Lahat na lang yata ng nakikita mo, iniipon mo rito eh. May pakinabang pang mga gamit na yan, no? Kaya hindi ko tinatapon. At yung mga appliances naman, pwede pang ipaayos yan. Sayang naman kung itatapon lang sa basurahan. Nanghihinayang ka sa mga sirang appliances? Di ba yung TV bumili na ako ng bago? Yung ventilador, pinalitan ko na yan ng aircon. Saka 1 taon nang mahigit na nakatambak ang mga yan eh. Maawa ka naman sa bahay natin. Halos di na makahinga sa dami ng kalat eh. Please lang, Glyza. Nakikiusap ako sa'yo. Gusto ko namang umaliwalas ang paningin ko. Gusto ko ng malinis at maayos na bahay. Padabog na tinalikuran ako ni Michael at dumiretso siya sa aming kwarto at malakas na isinarado ang pinto na lumikha ng ingay sa buong kabahayan. Naiwan akong mag-isa sa sala, nakatayo sa tabi ng sakong pinag-awayan naming dalawa. Napatingin ako sa kabuuan ng sala. Medyo masikip na nga, pero para sa akin, ayos lang yun. Hindi pa naman kasi ko masyadong nakakapag-ayos at nakakapaglinis ng bahay, kaya mukha pang makalat. Hinayaan ko na lang ang mga sinabi sa akin ni Michael. Ipinangako ko sa sarili ko na aayusin ko ang lahat kapag nagkaroon ako ng bakanting oras. Magandang araw, Miss Winnie. Ako po si Glyza, 40 years old, may asawa at 2 anak. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang isang kwento na hanggang ngayon nagbibigay pa rin sa akin ng kilabot sa tuwing naaalala ko. Tungkol ito sa pagiging mahilig kong magtago ng mga lumang bagay. Likas kasi sa akin ang pagiging matipid kaya hindi ako mahilig magtapon. Sa paraang ito, pakiramdam ko kasi nagiging wais ako. Akala ko kasi makakatipid ako para sa pamilya ko pero ang hindi ko alam, ang ugaling ito pala ang magdadating ng isang malaking kamalasan na hindi lang ako makakaranas kundi maging ang aking buong pamilya. Ganito po ang nangyari.
Itutuloy ko po ang aking kwento, Miss Winnie. Ma, ano yung ingay na yon? Bakit parang may kumalabog o sumabog? Ay nako, wag mo nang intindihin yon. Si papa mo lang yon. Nagdadabog na naman na pumasok sa kwarto pagkatapos akong bulyawan dito sa sala. Nag-away na naman po ba kayo? Tungkol saan na naman po ba ang pinagtalunan nyo ngayon? Ano pa nga ba? Di sinermo na naman ako tungkol dito sa mga nakatambak na gamit sa sala. Pinipilit akong itapon itong sako na naglalaman ng mga damit at laruan nyo nung maliliit pa kayo ni Raymond. Pero ma, tama naman kasi si Papa eh. Totoo namang sobrang kalat rito sa sala. Halos wala na tayong madaanan, no? Sa totoo lang, natatakot na nga rin ako at baka mamaya pamahaya na tayong ng mga daga at ahas dito eh. Ay, pati ba naman ikaw, May? Kakampi ka na rin sa papa mo? Hindi niyo ba naiisip na nagtitipid lang ako para sa pamilyang ito? Kung bibili tayo ng bibili ng mga bagong gamit habang tinatapon ng mga dati nating pag-aari, mauubos ang pera ng pamilya natin sa mga walang kwentang bagay. Hindi naman sa kinakampihan ko si Papa, Ma. Pero tignan mo naman kasi tong bahay natin, oh. Nakakahiya na talaga. Nung isang araw nga, nagtanong yung mga kaklase ko kung pwede kaming dito gumawa ng project para sa school. Ang sabi ko na lang, sira yung bubong natin kaya hindi pwede. Kasi nahihiya talaga ako, May. Amoy luma, amoy amag, at mukhang bodega ng junk shop ang sala natin. Ay, grabe ka naman magsalita, May. Bodega talaga ng junk shop. Sarili mong bahay sasabihin mo yung ganyan? Ay, talagang nagawa mo pang magsinungaling sa mga kaklase mo para lang wag sila pumunta rito? Mas pinapahalagahan mo pang sasabihin ng ibang tao kaysa sa nararamdaman ko na nagpapakahirap mag-ayos dito. Hindi naman po sa ganon, Ma. Nakaka-stress lang kasi talaga kapag nakikita ko kayong palagi nag-aaway ni Papa eh. Baka naman mapag-isipan niyo ito ng mabuti. Talaga bang mas mahalaga itong mga lumang gamit kaysa sa peace of mind ng bawat isa sa atin? Natahimik ako pagkatapos sabihin ni May ang mga salitang yun. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala habang pinanonood ko siyang maglakad pabalik sa kwarto niya. Masakit para sa akin na marinig na nahihiya ang sarili kong anak sa lagay ng tinitirhan namin. Pero mas tumago sa puso ko yung huling tanong niya kung mas mahalaga ba ang mga lumang gamit kaysa sa katahimikan ng pamilya namin. Tumingin ako sa paligid. Narealize ko na baka nga tama si Michael at si May. Masyado nang masikip ang bahay namin. Kaya naman ang oras ding yon, nagdesisyon akong simula ng pagbabago. Binuhat ko ang mga lumang kahon ng souvenir mula sa loob ng bahay. Sinunod kong inilabas ang mga lumang libro na may mga bitak-bitak na figurines sa ibabaw. Isa-isa kong dinala ito sa bakuran namin. Medyo napagod ako dahil mabibigat ang iba pero tiniis ko ang bigat para lang mabawasan ng sikip sa loob ng aming sala. Ang plano ko, gigising ako ng maaga kinabukasan para tuluyang ayusin at isegregate ang mga ito. Paghihiwalayin ko ang mga pwede pang magamit at talagang ipakukolekta ko na sa basurero ang mga sira at mga wala ng silbi. Gusto ko na rin gawing maaliwalas ang aming tirahan para hindi na magtampo ang aking anak na si May at hindi na rin magagalit ang asawa kong si Michael tuwing uuwi siya galing sa kanyang trabaho. Habang abala ko sa pagpatong ng huling kahon sa damuhan, narinig ko ang boses ng kapitbahay ko mula sa kabilang bakod. Hoy Mare! Ano ba yung ginagawa mo? Nagbabawas lang ako ng mga gamit sa loob, Mare. Nagagalit na kasi yung mag-ama ko dahil masyado na raw makalat ang bahay namin ngayon eh. Yan ang matagal ko nang sinasabi sa'yo eh. Huwag kang nagtatago ng mga lumang gamit dito sa inyo. Di ba sinabi ko na sa'yo noon na kapag may bagong gamit kang pinasok sa bahay mo, dapat may 3 lumang gamit kang itatapon o ipamimigay. Yan ang kasabihan ng matatanda sa amin sa probinsya. Ganyan daw ang tamang paraan para hindi bumigat ang enerhiya sa loob ng tirahan nyo. Ang dumi, sakit at malas ang dala ng mga nakatambak na yan. Kasi naman Mare, nangihinayang ako na itapon talagang mga ito eh. Pakiramdam ko kasi magagamit pa naman sa hinaharap. O kaya naman sayang ang perang pinambili rito noong araw. Pero na-realize ko na ngayon na nagiging mitsalan ng away namin ang mga tambak na ito araw-araw. Hay, mabuti naman at natauhan ka na rin sa wakas. Ang totoo niyan sa buhay ng tao, kailangan may puwang para sa mga bagong biyaya. Kung puno ng lumang gamit ang paligid mo, saan mo padadaanin ang swerte na para sa pamilya mo? Tatakbo talaga ang swerte palayo sa inyo.
Oo na, tama ka na Mare. Bukas na bukas, ipapahakot ko ng mga ito sa basurero kapag dumating ang truck nila. Walang matitira dito sa bakuran ko kundi yun talagang mapapakinabangan pa ng maayos. Ay nako, siguraduhin mo lang na itutuloy mo yan bukas ha. Kilala kita, Maring Glyza. Baka mamayang gabi ipasok mo na naman yung mga kahon sa loob ng sala nyo. Kapag nakaramdam ka ng panghihinayang, nako, pigilan mo yung sarili mo. Hindi na ngayon, Mare. Desidido na ako na linisin ang buong sala namin. O sige, mabuti naman kung ganun ang desisyon mo. Kung gusto mo, tutulungan kita bukas ng umaga. May mga bakanting plastic din ako sa bahay na pwedeng paglagyan ng mga basurang itatapon nyo. Ay naku, wag na muna Maring Jessica. Kaya ko na muna ito mag-isa rito. Ngayon, yung mga sako sa loob, dadahan-dahanin ko na lang munang ilabas. Ayoko namang biglain na alisin lahat lalo na yung mga damit ng mga anak ko. Yun ang mahihirapan talaga akong alisin. At bakit? May plano ka bang mag-anak? Kaya hindi mo mabitaw-bitawan ng mga yan? Wala na. Mabigat lang talaga sa loob ko kasi nga may sentimental value yun sa akin. Huwag ka nang masyadong maging sentimental, Mari. Hindi naman sa pagtatago ng mga lumang gamit maipapakita ang pagmamahal mo sa mga anak mo. Nandun yan sa mismong pag-aalaga mo sa kanila. Yung ginagawa mo ngayon, hindi sa mga telang nakasako dyan sa tabi-tabi. Sanayin mo ang sarili mo na magpakawala ng mga gamit nang wala ng silbi. Oo, susubukan ko. Yan, ganyan, tama yan. O siya, hapon na rin uuwi na ako at baka masunog na yung sinalang kong kanin sa kalan. O sige Mare, salamat sa paalala ha. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Pinanood ko si Maring Jessica habang naglalakad siya palayo papunta sa kanila. Alam ko sa sarili ko na tama ang mga sinabi niya. Kailangan ko nang matutong magbitaw ng mga bagay na nagpapabigat lang sa pamumuhay namin dito sa bahay. Pumasok na rin ako sa bahay makalipas ng ilang sandali para maghanda ng hapunan. Samantala, kinabukasan maaga akong bumangon. Pagputok pa lang ng araw, nasa labas na ako ng bakuran namin. Dala ko ang ilang malalaking garbage bags at mga sako para paglagyan ng mga basura. Sinimulan ko na kagad ang pagsesegregate. Binuksan ko ang mga kahon at isa-isang kinapa at tinignan ng mga laman. Hiniwalay ko sa isang tabi ang mga itatapon at ang mga pwede pang pakinabangan sa kabilang banda. Nang matapos ko na ang lahat ng kahon at sako sa labas, tumayo ako at napabuntong hininga ng malalim. Tinignan ko ang resulta ng paghihiwa-hiwalay ko. Napakamot na lang ako sa ulo dahil nakita kong mas marami pa rin ang naitabi ko kesa sa mga itatapon ko. Umiral na naman ang labis kong panghihinayang sa mga gamit ko. Napatigil ako sa pag-iisip nang marinig ko ang pamilyar na boses mula sa labas ng gate namin. Oh, kumusta? Tapos ka na ba sa ginagawa mo ha, Mare? Ayun na nga, namumroblema kasi ko, Mare. Tignan mo, mas marami yung binabalik ko kaysa sa itatapon ko. Ha? Ikaw talaga, oo. Sinabi ko na sa'yo kilala kita Manghihinayang ka na naman. Kung ako sa'yo, itatapon ko na ang lahat ng yan. Naku, wag naman lahat. Ang gagawin ko, pipiliin ko na lang ulit yan mamaya. Talagang magagamit pa kasi yung iba dyan Ay hindi, wala ka nang pipiliin dyan. Itapon mo na yan. Tsaka ano ba yan mga naitabin mo rito? Puro mga lumang damit na to Alam mo, para hindi ka manghinayang na itapon ito, sumama ka sa amin. May outreach program kaming pupuntahan. Isang sitio na ang mga nakatira, mga katutubo. Alam mo na, kawawa ang mga yon kasi nasunugan kamakailan lang. Kaya kailangan talaga nila ng tulong. Gusto mo bang sumama? Bukas na yon. Naku, baka hindi ako payagan ni Michael na umalis ng bahay dahil walang kasamang mga bata rito. Paano mo nasabing hindi ka papayagan? Sinubukan mo na bang magpaalam? Malay mo, payagan ka niya, hindi ba? Hindi papayag yon, kilala ko ang asawa ko. Ay, sayang naman. Mapupunta sana ang mga damit na yan sa mga taong talagang nangangailangan. Gusto ko rin namang sumama kaso nga lang nakakahiya. Baka maging pabigat ako at saka hindi ko naman kilala yung mga kasama mo na namimigay sa mga ganyan. Alam mo, puro kapalusot. Walang magiging problema sa mga kasama ko. Actually, mas gusto nga nila yun May mga madadagdag sa aming volunteers. Sige na, sumama ka na sa amin. Ay, sige na nga, susubukan ko kung papayag ang asawa ko, ha? Payag ako. Sumama ka na sa kanila bukas.
Nagulat ako nang biglang may nagsalita sa may bandang likuran ko. Paglingon ko, nakatayo pala si Michael sa mismong tabi ng hamba ng pintuan namin. May hawak siyang tasa ng kape. Hindi ko man lang naramdaman na naroon pala siya at nakikinig sa pinag-uusapan naming magkumare. Nandyan ka pala. Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakikinig sa usapan naming magkumare? Hindi naman sa nakikinig ako ng sadya, Glyza. Lumabas lang ako rito para magkape. Pero narinig ko nga yung suwestyon ni Maring Jessica mo. Sumama ka na bukas. Walang problema sa akin yun. Dalhin mo na rin lahat ng mga sako ng lumang damit ni Namea at Raymond. Tapos titignan ko na rin yung mga di ko nasusuot na damit para mapakinabangan naman ang mga nasunugan dun. Sigurado ka ba dyan, Michael? Paano kung gabihin kami doon? Paano ang mga bata? Paano ang pagkain nyo? Day off ko bukas. Tapos yung mga bata wala namang pasok. Kaya kaya na namin. Huwag mo kaming alalahanin. Marunong naman ako magluto ng simpleng ulam eh. At kung tamarin man ako, pwede kaming bumili na lang dyan sa karinderya sa kanto. Mas gusto ko pang umalis ka muna at sumama sa kanila. Magandang therapy rin yan sa'yo para matuto ka magpakawala ng mga gamit dito sa bahay nang hindi sumasama ang loob mo. Malaking tulong yan sa sitwasyon natin ngayon. Oh, ayan Mare. May go signal ka na sa mismong asawa mo ha? Wala ka nang may dadahilan o may papalusot sa akin ngayon. Isang malaking jeep ang gagamitin natin bukas para sa outreach. Kaya kasya lahat ng mga sako ng damit. Ay, oo, sige na nga. Payag na ako. Sasama na ako sa inyo bukas, Mare. Pero tulungan mo ko mamaya na isegregate ng maayos tong mga damit para yung talagang malilinis at pwedeng-pwede pang isuot ang maibigay natin sa mga tao ron. Naku, walang problema yun, Mare. Masayang-masaya ako at pumayag ka na rin sa wakas. Maniwala ka sa akin. Paniguradong mag-i-enjoy ka sa lakad natin bukas. Iba ang pakiramdam mo kapag nakikita mo yung tuwa ng mga taong inaabutan mo ng tulong. Mapupuno ng totoong kaligayahan ang puso mo. Magical talaga yung pakiramdam na makatulong sa kapwa, Mare. Maniwala ka sa akin. Sana nga, Mare. Sana maging maayos ang biyahe natin bukas at maging maganda ang pakiramdam ko pagkatapos nito. Sigurado yan, Glyza. O siya, tapusin nyo na yan dyan at para makapagpahinga ka na rin at makapaghanda sa pag-alis mo bukas ng umaga. Pumasok na ulit si Michael sa loob ng bahay. Kami naman ni Maring Jessica hindi na nag-aksaya ng oras at nagpatuloy kagad sa pag-aayos. Sa tulong niya mas mabilis kong naihiwalay ang mga damit na talagang maayos pang tahi at kulay. Halos napuno namin ang 3 malalaking bag ng mga damit pambata. At nang matapos na, nagpaalam na rin ang kumari ko. Nang maiwan akong mag-isa sa bakuran, tinignan ko ang mga bag na nakatali sa gilid ng gate. May konting panghihinayang pa rin ako pero magaan na sa loob ko kasi iniisip ko makakatulong naman ako. Aaminin ko nakaramdam ako ng excitement ng araw na yon kasi sa wakas sa loob ng mahigit 10 taon na pagsasama namin ng asawa ko, ngayon na lang ulit ako makakalabas ng bahay namin. Ngayon lang ulit ako magkakaroon ng tinatawag nilang me time. Samantala nang hindi pa ako kontento, pumasok ulit ako sa sala at binitbit palabas ang iba pang mga kahon. At pagkatapos ng ilang minuto, huminto na ako at bumalik sa loob ng bahay. Pagkapasok ko nakita kong umaliwalas at medyo lumuwag nga ang sala nang matanggal ang mga ibang mga nakatambak. Nakita ko si Michael nakaupo sa sofa, nakangiti. Glyza, tignan mo nga tong sala natin ngayon. Ang luwag-luwag na. Di ba mas maganda kapag ganito? Malapit nang magmukhang bahay to at di na bodega. Oo nga Michael, medyo nabawasan na nga ang sikip dito sa sala nang mailabas ang mga sako at kahon. Sana talaga magtuloy-tuloy na itong pagbabago mo, Glyza. Kita mo naman, mas mainam at mas maganda sa pakiramdam ang ganitong klase ng tirahan, di ba? Mas nakakahinga tayong pamilya rito sa loob. Sana pag uwi mo galing dun sa outreach bukas, mabawasan mo pa yung iba pang nakatambak na sako doon naman sa may kusina at sa may hagdan. Dahan-dahan lang Michael, hindi ko naman pwedeng biglaing alisin yun at itapon ang lahat ng mga gamit dito. Alam mo namang nangihinayang pa rin ako sa iba no? Pero gagawin ko naman yung makakaya ko para umayos tong bahay natin. Para hindi na rin tayo laging nag-aaway dito. Oo, tama yan. Sige, pagbibigyan kita na dahan-dahanin natin. Pero siguraduhin mo lang na
magbabawas ka pa talaga ng iba mo pang tambak sa mga susunod na araw ha. Oo na nga, ang kulit mo rin talaga eh. Sorry na po. Siya nga pala, masaya talaga ako na niyaya ka ni Maring Jessica bukas para makatulong sa ibang tao. O siya, mabuti pa mag-agahan na tayo. Nagluto ako ng torta ron sa kusina. Tawagin mo na si May at Raymond. Talaga? Naghusa kang magluto? Aba, iba rin yan ha. Iba pala talaga ang epekto kapag maluwang ng sala natin. Nakakasipag ah. Siyempre naman, sinong hindi gaganahan magluto kung ganito kaaliwalas ang bahay? O siya, sige na. Tawagin mo na sila ron sa kwarto para makakain na tayo habang mainit-init pa tong ulam natin. Natawa na lang ako at dumiretso na sa kwarto ng mga bata para tawagin sila. Lumabas naman kagad si May at Raymond para mag-agahan. Parehong nagulat ang dalawa nang makitang maluwag na ang sala at nakahain na ang paborito nilang torta sa kusina. Masaya kaming nagkwentuhan habang kumakain ng hapunan, isang bagay na matagal na naming hindi nagagawa dahil laging nagsisigawan at laging maiinit ang ulo namin dito sa bahay dahil sa mga nakatambak na kalat. Pagkatapos naming kumain, nagkusa na rin ang mga bata na tulungan ng papa nila sa pagliligpit at paghuhugas ng mga pinagkainan sa kusina. Ako naman dumiretso na sa kwarto para ihanda ang aking mga gagamitin para sa biyahe bukas. At nang matapos ang araw, nahiga na ako sa kama at pinikit ko na ang aking mga mata para makapagpahinga ng maaga. Kinabukasan, saktong 6:00, narinig ko ang busina ng sasakyan. Pagdungaw ko sa bintana, nakita ko si Maring Jessica na bumaba mula sa isang malaking jeep at kumakaway sa direksyon ko. Lumabas na ako ng bahay. Oy, good morning, Mare! Ready ka na ba? Oo, maaga akong gumising talaga kasi nakakahiya naman kung hahantayin niyo pa ako. Sige. Mga kasama, pagtulong-tulungan nating isakay itong mga sako ng damit. Opo. Kasya pa ba? Mukhang marami ng laman tong jeep ah. Parang nakakahiya namang magsakay pa ng lumang gamit. Ay hindi ah, yung iba kasi dyan mga noodles, dilata at bigas. Pero meron din yung mga lumang damit, tsaka laruan na ipamimigay sa mga bata. Sige. Akala ko kasi lahat pagkain eh. Ay hindi, tsaka huwag kang mag-alala. Malaki naman tong jeep na ipinihiram ng grupo para sa outreach. O siya, pumasok ka na sa loob ng sasakyan. Oo, sige. Pero magpapaalam lang ako sa asawa ko ha. Michael, aalis na kami ha. Sige, lumarga na kayo. Mag-iingat kayo sa daan ha. Huwag mo kaming alalahanin dito sa bahay dahil kaya na namin ang sarili namin ni May. Mag-enjoy kayo sa lakad nyo, Mare ha. Ikaw na bahala sa asawa ko. Salamat, paring Michael. Ibabalik ko rin to ng ligtas at buotong asawa mo mamaya pagkatapos ng pamimigay namin doon. Huwag kang mag-alala. Sige, Mare. Salamat ha. Mag-iingat kayong lahat doon. Oo, siya. Tara na, halika na. Oo, sige, Mare. Sumakay na ako sa loob ng jeep at tumabi ako sa pwesto ni Maring Jessica sa may bandang gitna. Bumati ako sa 10 pang babae na kasama namin sa loob na mga volunteer din mula sa aming lugar. Maya-maya pa umandar ng sasakyan at nagsimula na kaming bumiyahe patungo doon sa kabilang bayan kung saan gaganapin ang aming outreach. Pagkalipas ng 2 oras, nakarating na rin kami sa wakas sa sitio ng mga katutubo na matatagpuan sa mataas na bahagi ng bundok. Biglang sumikip ang dibdib ko nang makita ko ang itsura ng lugar nila dahil katatapos lang nilang masunugan. Halos maubos ang kanilang mga tirahan at puro maitim na uling at abo ang makikita sa lupa. Ang karamihan sa kanila nakatira lang muna sa mga pansamantalang tolda at tagpi-tagping kawayan na itinayo sa gilid. Pero kahit gano'n ang sitwasyon, nakita ko pa rin ang labis na tuwa at ginhawa sa kanilang mga muka nang huminto ang sasakyan namin. Agad kaming sinalubong ng mga residente doon, lalo ng mga bata na patakbong lumapit sa amin. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Pagkababa namin sa jeep, agad kaming nagtulong-tulong ng mga volunteer kasamang ilang kalalakihan doon sa sitio para ibaba ang lahat ng mga dalang relief goods. Agad naming inihanay at inayos ang mga ito sa ibabaw ng mga mahabang mesa sa loob ng bukas na court nila para maging mabilis ang gagawin naming pamimigay. Grabe Mare? Iba talaga kapag nakita mo na ng personal ang nangyari dito. Nakakalungkot talaga. Oo, kaya nga eh. Pero tignan mo yung mga bata oh.
Nakangiti pa rin kahit wala silang maayos na tirahan. Ang sakit sa dibdib. Naaawa ko sa kanila. Tignan mo, puro abo at maitim na kahoy na lang ang bahay nila oh. Paano kaya sila nakakatulog sa gabi na sa ilalim lang ng tolda sila natutulog? Ay, sigurado akong mahirap yun, Mare. Ano kayang nangyari? Bakit kaya nagkasunog dito? Sabi kanina nung pinuno nila dito, nagka-grass fire daw dahil sa kaingin. Hindi nila nakontrol ang apoy kaya lumaki at gumapang papunta dito sa mga kabahayan. Hindi na nila naisalba ang mga gamit nila kasi inuna nilang iligtas sa mga bata at matatanda, lalo na yung may mga sakit. Kaya tama-tama lang yung mga damit na dinala mo. Malaking tulong sa kanila yon. Kaya nga alam mo kung sa ganito napupunta ang mga inipon kong damit okay na sa akin. Hindi na ako manghihinayang. Ayun, mabuti naman Mare. Yan talaga ang gusto kong maramdaman mo. Kaya pilit kitang sinama dito Alam kong makakatulong ito sa'yo. Iba ang nagagawa kapag nakikita mo yung realidad ng ibang tao. Nare-realize mo na minsan masyado nating pinahahalagahan yung mga material na bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Tama ka nga. Sobrang laking tulong nga pala talaga ng mga lumang damit na dinala ko. Mabibigyan ng maayos na damit ang mga bata. Meron na silang bihisan mamaya. Pero alam mo, naisip ko, may kwenta rin naman pala yung mga sobrang pagtatago ng mga gamit. Kasi pwede pa rin talaga itong mapakinabangan ng mga taong walang-wala. Oo, tama ka naman talaga doon. Pero yung sayo kasi, iba na yun Sakit na yon, Mare. Kailangan mo ring kontrolin ang sarili mo, Mare, sa pag-iipon at pagtatambak ng mga gamit nyo. Kasi hindi naman talaga maganda yung sobra. Matuto ka ring magpakawala ng mga bagay na nagpapasikip lang sa bahay nyo. Oo na, magbabago na talaga ako, Mare. O sige, aasahan ko yan O siya, tama na muna itong kwentuhan natin at mag-umpisa na tayong mag-abot ng mga relief goods. Ayusin mo na yung pwesto mo dyan. Oo, sige Mare. Ayusin na natin itong mga nasa lamesa. Tawagin na rin natin ang ibang kasamahan natin para sabay-sabay na nating iabot ang mga tulong na ito sa kanila. Naging mabilis at maayos ang pamimigay namin. Nakatanggap ang lahat ng mga pamilya doon at kitang-kita sa mukha nila ang saya habang bitbit ang mga relief goods at donation pabalik sa kanilang tolda. Nang matapos ang lahat ng gawain namin, nagpasya kaming mamasyal muna at maglakad-lakad sa paligid ng sitio. Nagtungo kami sa bandang ibaba sa may ilog at doon nag-relax ng konti. Ilang sandali pa, nagyaya na ang kasamahan namin. Naglakad na kami pabalik sa sitio. Pero bigla akong natisod. Yumuko ako para tignan ng mga bagay na napatid ng paa ko. Isang lumang kwintas yun. May itim na tali ito at ang palawit ay isang kakaibang bagay na gawa tila sa maitim na materyales. Hindi ko malaman kung kahoy ba yun o buto. Lumingon ako sa paligid at nakita kong walang nakatingin. Ibinulsa ko ang kwintas. Umiral na naman ang sakit kong mangolekta ng mga luma at patapong gamit. Naglakad na ako ng mabilis at hinabol sina Maring Jessica. Nang makabalik na kami sa sitio, inayos na namin ang aming mga sarili at sumakay na sa sakyan at umuwi. Habang nasa biyahe, nakaramdam ako ng pagkahapo. Siguro masyado akong napagod sa aming ginawa. Samantala, pagkalipas ng oras, dumating na rin kami sa bahay. Pagbaba ko, pumasok na ako sa bahay. Nagulat ako sa aking nakita. Michael? Oh, nandiyan ka na pala, mahal. Halika, tamang-tama, nagmemeryenda kami ng mga anak mo. Ayoko ng merienda. Anong ginawa niyo sa bahay? Eto ba? Tinulungan ka na namin maglinis. Niligpit na namin lahat ni May ang mga kalat dito. Pati yung mga nasa kusina at sa kwarto. Inalis na namin lahat at binigay dun sa nangongolekta ng basura. Ano? Lahat tinapon niyo na? Bakit? Bakit niyo ginawa yun? Sumagot kayo! Nagkatinginan silang mag-ama. Baka sa kanilang mga mata ang labis na pagkagulat sa biglaang pagsabog ng galit ko. Hindi nila inaasahan ang ganito karahas na reaksyon mula sa akin. Panandali ang nabalot ng katahimikan ng bahay namin. Ramdam kong umakyat ang dugo ko sa aking ulo ng mga oras na yon. Galit na galit ako. Hindi ko nagustuhan ang ginawa nilang pakikialam sa mga gamit namin. Pakiramdam ko, tinraidor nila ako at pinagtulungang mag-ama. Bakit tahimik lang kayo dyan? Tinatanong ko kayo, bakit nyo ginawa yon?
Teka, yung mga nasa ilalim ng hagdan, pati ba yun tinapon nyo? Mga gamit ko lahat ang laman nun eh. Huwag niyong sabihing… Opo mama malinis na po dyan sa ilalim ng hagdan. Inalis na po namin lahat ng mga nakatambak doon. Anong karapatan yung itapon yun? Akin yun eh. Nandun yung mga pictures ko nung bata pa ako. Hindi na ako magiging bata ulit. Walang iya naman mga pakialamero kasi. Mahal, huminahon ka lang. Hindi namin alam na yun ang laman nun eh. Akala kasi namin kung anong mga abubot lang. Abubot? Akala nyo kung anong abubot lang? Hindi nyo man lang sinilip yung sako bago nyo itinapon? Bakit kasi hindi kayo nagtatanong? Bakit nyo pinakikialaman yung mga gamit na yon? Ikaw Michael, hindi ba nag-usap na tayo? Ang sabi ko, pagbalik ko aayusin ko ang mga gamit na yon. Pero bakit naman ganito? Bakit ganito ang ginawa nyo? Pasensya ka na talaga. Wala naman talaga kaming masamang intensyon eh. Gusto lang naming tulungan ka. Para pagbalik mo, wala ka nang gagawin kundi mag-relax. Yun lang yun. Punyemas, sa palagay nyo, makakapagpahinga ako ngayon ha? Palibhasa kayo, wala kayong malasakit sa mga gamit. Akala nyo basta luma na, basura na yon. Hindi nyo naiintindihan talaga eh. Ang babaw nyong umunawa. Glyza, tama na. Wala na tayong magagawa. Naibigay na namin sa mga basurero. Huwag ka na nga mag-hysterical dyan at kung ano-ano pa ang sinasabi mo. Ano ba nangyari sa outreach nyo? Dumating ka dito ng mainit ang ulo mo eh. Lintik, masaya. Ang saya-saya ko nga eh. Ang dami kong natutunan. Kaso kayo ang dahilan ng pag-high blood ko. Para nyo akong hinubaran sa ginawa nyo eh. Ano ba? Wala kaming ginawang masama. Naglinis lang kami. Sinubukan lang namin gawing maayos ang bahay para sa ating lahat. Huwag ka namang ganyan. Ginawa niyong maayos? Bakit? Wala ba akong silbi sa inyo ha? Hindi ko ba naaayos ang bahay natin ha? Ma, hindi naman po ganun ang ibig sabihin ni Papa eh. Manahimik ka dyan! Hindi ikaw ang kinakausap ko kundi ang Papa mo! Ma, ang OA mo na Tama na nga po yan. OA? Tinatawag mo akong OA matapos ng ginawa nyo? Bastos ka pala eh. Ikaw ang hubaran ko ha? Kinuha niyo ang mga gamit ko nang walang paalam? Mga lapastangan kayo, mga walang utak! Glyza! Tama na ha? Manahimik ka! Konsentidor kang ama! Yan, yung anak mong magaling, ikinahihiya ang bahay natin. Akala mo anak mayaman. Ayaw magpapunta ng kaklase niya dito kasi nakakahiya daw ang bahay. Yung totoo, yung bahay bang kinakahiya mo o akong magulang mo ha? Ma, ano ba naman yan? Natatakot na ho ako sa inyo eh. I'm sorry na po. Hindi naman namin sinasadya na masaktan kayo eh. Gusto lang namin talaga na hindi na kayo magkagalit ni Papa tungkol sa kalat. O ngayon, nasolusyonan ba ang problema nyo? Hindi ba? Kasi mula ngayon hanggat hindi nyo na ibabalik ang mga gamit ko, hindi ko kayo kakausapin ng maayos. Ngayong wala na yung mga gamit na yon, para nyo na rin akong pinatay. Mga pakialamero kayo. Ang kakapal ng mukha nyong pakialaman ako. Glyza, makinig ka sa amin ng anak mo. Huwag kang lalapit. Lumayo ka sa akin. Mga traidor. Hindi ko kayo mapapatawad. Hindi kailanman. I'm sorry na. Babawi ako sa'yo. Pakiusap tama na to, please. Kung gusto mo ng bagong gamit, bibili kita. Kahit ano, sabihin mo lang. Bibilhan kita ng mga bagong damit, bagong sapatos, o kahit anong gamit dito sa bahay na gusto mong bilhin. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Huwag ka na magalit sa amin, please. Papalitan natin ng bago at mas maganda yung mga tinapo namin. Tapos yung mga litrato, di kumuha tayo ng mga bago din. Yung tayong magkakasama. Yun lang naman yun at ipunin natin ulit. Hindi ko kailangan ng mga bagong gamit. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko yung mga gamit ko. Ang gusto ko ay may kalayaang magdesisyon sa sarili kong mga gamit. Wala kayong karapatan Wala kayong karapatan na galawin ang mga gamit ko. Wala! Ibalik niyo ang gamit ko! Glyza, paano ko ibabalik ang mga nakolekta na ng truck ng basura? Imposible ang hinihingi mo. Di hanapin niyo sa dump site. Kunin niyo at ibalik niyo rito. Mga lapastangan kayo. Paano niyo nagawa sa akin to? Ibabalik niyo ang lahat ng yon kundi wawasakin ko ang bahay na to. Wala akong pakialam kung anong sasabihin niyo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Parang may masamang puwersang pumasok sa loob ko na hindi ko kayang pigilan. Nagsimula akong maghagis ng kung ano-ano sa paligid.
Ang una kong inihagis ay ang plorera sa ibabaw ng mesa. Agad na inutusan ni Michael ang anak naming si May na ipasok sa kwarto ang bunso niyang kapatid at binilinan na wag munang lalabas. Sunod na hinablot ko ay ang mga throw pillows sa sofa at inihagis ko yon sa mukha ni Michael. Tumakbo ko papuntang kusina at kinuha ang mga plato sa lagayan. Isa-isa ko itong binagsak sa semento. Hindi pa ako nakontento ha, pati mga kaldero initsa ko sa sahig. Nilapitan ako ni Michael at niyakap ako ng mahigpit. Nagpumiglas ako ng todo, kumawala at nagtatadyak sa sahig. Naramdaman ko ang pananakit ng kalamnan ko pero wala akong pakialam. Hindi ko na kayang kontrolin ang emosyon ko eh. At sa gitna ng kaguluhan, bigla akong humandusay hanggang sa nawalan ako ng malay. Nagising akong masakit ang ulo ko na nakahiga sa kama namin. Madilim na sa labas. Ramdam ko ang panghihina ng katawan ko. Nakita ko si Michael na nasa tabi ko rin. Lumingon siya sa akin at tinitigan ako ng matagal. Anong nangyari? Ha? Ba't ganyan ang tanong mo? Wala kang maalala sa mga ginawa mo? Anong pinagsasabi mo? Bakit? Ano ba nangyari? Ang huling naaalala ko lang yung pag-uwi ko galing sa outreach. Tapos wala na eh. Wala na akong maalala. Paano ko napunta rito sa kwarto? Huwag mo akong biruin ng ganyan, Glyza. Nagwawala ka kanina. Binasag mo lahat ng mga babasaging plato at yung plorera sa sala, basag na rin dahil hinagis mo eh. Para kang nasasapian ng ewan eh. Hindi ka nakikinig at galit na galit ka. Ano? Hindi ko ginawa yon. Imposible. Pero bakit ba kasi? Bakit ako nagalit? Ano kasi? Tinapon na namin yung mga gamit sa sala. Malinis na ngayon yun. At nagalit na ako doon ng sobra? Nang dahil sa galit ko wala na akong maalala? Ganun ba yun? Hindi ko alam. Nagtataka nga ako bakit wala ka maalala? Talaga bang wala ka maalala ha? Ano yun? Parang memory blackout? Wala talaga eh. Parang nananaginip nga lang ako eh. Tsaka masakit ang batok ko. Ay naku, kung alam mo lang kung gaano kami natakot sa'yo kanina. Ibang-iba yung asal na pinakita mo eh. Iyak nga nang iyak yung mga anak mo. Sabihin mo nga sa akin, may masakit ba sa'yo? May iniinda ka ba? O baka naman sobra ka ng stress sa pinuntahan nyo kanina kaya nagkaganon ka? Hindi ko alam, Michael. Oo, pagod ako sa biyahe pero hindi naman ako na-stress. Sa katunayan, ang saya-saya ko nga eh. Nakakataba kaya ng puso yung mga ngiting isinukli nila sa amin nung namigay kami ng tulong. Hindi ko maintindihan kung bakit nauwi sa ganito ang lahat. Gusto mo bang dalhin kita sa doktor bukas? Wag na, hindi ko pa naman siguro kailangan ng doktor eh. Siguro pagod lang talaga ang katawan ko at kailangan ko lang ng mahabang tulog. Sigurado ka? Hindi ba mas maganda na matignan ka ng doktor para malaman natin kung anong problema sa katawan mo? Nag-aalala ako sa iyo, mahal at sa mga bata. Halos matroma sila sa iyo kanina eh. Sabi ko nga sa'yo, okay lang ako eh. Ipapahinga ko na lang muna at kapag may nangyari ulit na hindi maganda, dun mo na lang ako itakbo sa doktor. Sige, kung yan ang gusto mo. Eto ang tubig. Uminom ka muna. O gusto mong kumain, ipag-iinit kita ng ulam. Hindi ka na nakasabay maghapunan dahil nahimatay ka. Teka, gaano ba ako katagal na himatay? Saglit lang naman, mga 10 o 15 minuto lang. Nagkaroon ka ng malay pero muli kang pumikit sabay tulog na. Sa ngayon, siguro 3 oras ka ng tulog mula kaninang nagkamalay ka. Talaga? Abay, ba't ganun? Wala din akong maalala na nagising ako. Ay, ewan ko sa'yo. Basta ang alam ko, ibang-iba ka kanina. Parang hindi ikaw Pero sige, kung ayaw mo talaga magpatingin, hindi kita pipilitin ngayon. Basta nandito lang ako ha. Anong gusto mong kainin? Hindi na, okay na ako. Okay na ako dito sa tubig at saka gusto ko na lang ulit matulog. O sige, magpahinga ka na lang ulit. Good night. Dito lang ako ha. Babantayan kita hanggang sa makatulog ka. Sige, sana bukas maayos ng lahat. Ipinikit ko na lang ulit ang mga mata ko at hinayaan ang sarili kong lamunin ng antok. Nakatulog naman ako ng mahimbing ng mga walang anumang panaginip o abala sa buong magdamag. Kinabukasan maaga akong nagising.
Tahimik pa ang buong bahay at tulog pa sina Michael kaya dumiretso na kagad ako sa banyo para maligo at maglinis ng katawan. Matapos kong makapagbihis ng preskong damit, bigla kong naalala yung napulot kong kwintas doon sa ilog kahapon. Hinanap ko kagad yung pantalon ko na hinubad ko doon sa lagayan ng maruruming damit. Dinukot ko mula sa bulsa yung lumang kwintas. Dahil maalikabok at may tuyong putik pa ito, dinala ko ito sa lababo para hugasan sa gripo. Lumitaw ang tunay na ganda nito nang mabasa ng tubig. Pinunasan ko ito ng maigi at dahan-dahang isinuot sa leeg ko. Napatitig ako sa refleksyon ko sa salamin. Aba, maganda nga ang isang ito ah. Bagay na bagay siyang ilagay sa mga koleksyon ko. At saka maganda rin na isuot ha. Sino kaya ang nagmamay-ari nito? Hinaplos ko pa ang palawit nito nang biglang may umalingaw-ngaw na isang malakas na sigaw mula sa kwarto ng aking mga anak. Nataranta ko at hindi nahubad ang kwintas. Malakas kasi ang sigaw ni May at dinig ko rin ang malakas na iyak ng aking bunso. Mabilis akong lumabas ng banyo at pinuntahan ang dalawa kong anak. Nakita ko ang aking bunso na takot at may tinuturo sa may bintana. Diyos ko, anong nangyayari dito? May, bakit sumisigaw tong kapatid mo? Raymond, anak, bakit ka umiiyak ng ganyan ha? Ano bang nakita mo dyan sa bintana at nanginginig ka pa? Ma, hindi ko rin po alam eh. Nagising na lang ako na nakaupo na siya dyan sa kama at sumisigaw ng malakas habang nakaturo sa bintana. Nanginginig po ang buong katawan niya sa takot eh. Pilit ko siyang hinahawakan pero nagpupumiglas siya. Raymond, tumingin ka sa akin. Nandito lang si Mama ha? Sabihin mo sa akin, ano ba yung tinuturo mo dyan sa salamin ng bintana natin? Bakit ka ba takot na takot? Mama, may matandang babae po dyan sa labas ng bintana natin eh. Nakakatakot po ang mukha niya, Mama. Kulubot na kulubot ang balat niya sa pisngi at sobrang itim ng mga mata niya. Matandang babae ba? Anak, nasa ikalawang palapag ang kwarto nyo. Walang taong makakaakyat dyan sa bintana nyo nang hindi gumagamit ng hagdan. Baka nananaginip ka lang ng masama. Gising ka na ngayon. Ligtas ka na ha, bunso? Mama, hindi po ako nananaginip. Totoo po yung nakita ko. Gising na gising po ako. Nakadikit po talaga yung mukha ng matanda sa salamin ng bintana. May sungay pa nga po siya sa ulo tapos ang hahaba at ang itim ng kuko niya. Kinakalmot niya po yung salamin kanina. Dinig na dinig ko po yung gasgas ng mga kuko niya. Ma, mukhang totoo po yung sinasabi ni Raymond. Kasi alam nyo, kanina, nung nagising ako, may naririnig din po akong parang kumakalmot dyan sa may bintana. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana para silipin kung totoo nga ang sinasabi ng mga bata. Hinawi ko ang kurtina at tinignang mabuti ang salamin. Nanlaki ang mga mata ko. May 3 malalalim at mahahabang gasgas doon na umabot hanggang sa hamba ng bintana. Sa sobrang lalim ng ukit, hindi ito kayang gawin ng mga alagang pusa lang. Binuksan ko ang bintana at nilabas ang ulo ko para maghanap. Tinignan ko ang ibaba, ang bubong, pati na ang mga gilid ng pader namin. Baka kasi may tao o malaking hayop na umakyat o nakasabit. Wala naman akong nakita. Tahimik ang buong paligid sa labas. Pero pag-ihip ng hangin papasok sa kwarto, may sumamang kakaiba at napakabahong amoy. Amoy ito ng nabubulok na karne na nahaluan ng kalawang. Kasabay nito, biglang nagsitayuan ang lahat ng balahibo ko sa batok at braso. Nanlamig ang buong katawan ko. Nakakakilabot ang mabigat na presensya doon mismo sa kinatatayuan ko. Agad kong sinara ang bintana at bumuntong hininga. Pinilit kong alisin ang kaba at takot dahil ayokong makita ito ng mga anak ko. Pinilit kong maging kalmado dahil ayokong matakot sila. Wala naman talagang tao mga anak. Huwag na kayong matakot. Pero mama, natatakot po talaga ako. Kasi sabi niya kukunin daw po niya ako eh. Sabi niya isasama niya ako. Ayoko po talagang sumama sa kanya. Ayoko po. Natatakot ako. Isasama raw po niya ako sa ilalim ng lupa, mama. Tumigil ka na nga dyan, Raymond. Walang kukuha sa'yo rito, okay? Ligtas tayo sa loob ng bahay kaya wag mong takutin ang sarili mo. Kakanood nyo yan ng mga nakakatakot na video sa cellphone nyo eh. Di ba sinabi ko sa inyo na bawasan nyo ng panonood bago matulog? Ayan tuloy, kung ano-anong naiisip nyo at nakikita.
Pero nandyan po siya kanina, Mama. Nakangiti siya sa akin tapos nakita ko yung mga ngipin niyang matutulis at kulay itim. Tinawag po niya ang pangalan ko, Mama. Alam po niya ang pangalan ko. Hala, Ma, kinikilabutan ako sa mga sinasabi ni Raymond. Baka naman po totoo yung nakita niya at nagpakita talaga sa kanya yung matanda. Baka naman may ligaw na kaluluwa na dyan sa labas ng bahay natin. May, tumigil ka nga dyan sa kwento mo ha. Imbis na pakalmahin mo ang kapatid mo, dinadagdagan mo pa ang takot niya. Walang ganyang nilalang. Huwag kayong magpapaniwala sa mga multo. Kung may nakita man siya, guni-guni niya lang yon. Tsaka kakapanood niya yan ng cellphone lalo na sa gabi. Sasagot pa sana si May pero biglang sumigaw ng malakas si Raymond. Kasabay nito, napatakip siya ng kanyang mukha gamit ang dalawang kamay niya bago muling itinuro ang bintana. Napasigaw siya ng ubod ng lakas at nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Pabalik-balik ang nanlalaking mga mata niya sa direksyon ko at sa salamin ng bintana. Namumutla ang kanyang muka at pawis na pawis siya sa labis na sindak. Sinubukan ko siyang lapitan at yakapin para pakalmahin pero nagpumiglas siya kaagad. Itinulak niya ako palayo. Pati si May napatakbo sa kabilang gilid ng kwarto sa sobrang gulat sa naging reaksyon ng kapatid niya. Dahil sa malakas na sigaw, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Michael. Magulo pa ang buhok niya, halatang nagising lang sa ingay at nagpanik sa nangyayari. Agad niyang nilapitan at niyakap ang aming bunso. Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? May masakit ba sa'yo, ha? Sabihin mo kay Papa, ano ba? Bakit hindi ka sumasagot? May anak, ano ba nangyayari dito, ha? Pa, ano kasi? Ano? Ano nangyayari? Glyza, pwede ba ipaliwanag mo sa akin to ng diretsyo? Bakit nakatayo lang kayo dyan habang nagwawala tong bata? Biglang natigilan si Michael sa pagsasalita. Napako ang tingin niya sa kanang braso ni Raymond. May nakita siyang maiitim at malalaking mga pasa. Kumunot ang noo ng asawa ko. At pagkatapos, napatitig siya ng diretsyo sa aking muka. Naguguluhan ang mga mata niya. Ano to? Bakit may mga pasa ang anak ko? Anong ginawa mo sa kanya, Glyza? Anong ginawa ko? Wala akong ginagawa sa kanya, Michael. Hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Wala pa yan kanina nung pumasok ako rito sa loob ng kwarto nila eh. Anong wala? Magkakapasa ba to ng walang dahilan? Tignan mo nga, ang lalaki at ang iitim na mga marka sa braso niya. Bakat ang mga daliri dito sa balat niya. Sinaktan mo ba siya dahil maingay siya, ha? Nagwawala ka na naman ba? Hindi ko siya sinaktan. Ano ba yung tumatakbo dyan sa utak mo ha, Michael? Anak ko yan. Bakit ko siya sasaktan ng ganyan katindi? Pumasok ako rito dahil sumisigaw siya. Sinubukan ko siyang pakalmahin at yakapin pero tinulak niya ako. Kaya ka siguro tinulak kasi nga nasaktan mo siya. Tingnan mo oh, yan laki ng kamay mo sakto dito sa marka ng mga daliri sa braso niya eh. Ikaw lang ang kasama niya rito at si May. Bago ako pumasok rito. Wala ka na naman ba sa sarili mo ha? Kagabi sinira mo mga gamit natin. Tapos ngayon, sasaktan mo naman ang bata. Wala nga akong ginagawang masama kay Raymond. Wala akong sakit sa pag-iisip para saktan ang sarili kong anak. Huwag mo akong pinagbibintangan sa mga bagay na hindi ko naman ginawa. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maski tanungin mo pa si May. Nakita ni May ang lahat. Anak, sabihin mo nga sa papa mong totoo. Diba, wala akong ginagawang masama sa kapatid mo? Totoo po pa, wala pong ginagawa si Mama kay Raymond. Pagpasok po ni Mama, ganyan na po si Bunso. Umiiyak na po ng malakas at sumisigaw. Hindi po si Mama ang nanakit sa kanya. Eh sino ang gagawa nito? Ikaw, May? Sinaktan mo ba ang kapatid mo? Hindi po pa. Wala po akong ginagawa sa kanya. Umiiyak po siya kasi may nakita po siyang matanda dyan sa labas ng bintana. Ang sabi niya kinukuha daw po siya ng matanda. Ano? Anong matanda? May, nasa second floor tayo. Imposible ang sinasabi mo. Teka, pinagtatakpan mo bang nanay mo ha? Michael, bakit ako pagtatakpan ng anak ko? Nagsasabi siya ng totoo, no? At kaya siya nagwawala ngayon dahil sa sobrang takot, hindi dahil sa akin. Huwag niyo nga akong gawin tanga. Paano magkakaroon ng pasa sa braso ang bata kung nasa labas ng bintana ang sinasabi niyong matanda? Nakasarado ang bintana oh.
walang butas para makapasok ang kahit na sino. Pisikal lang pa sana to. May taong humawak sa kanya ng madiin kaya siya nagkamarka ng ganyan. Papa, wag po kayong magalit. Totoo po ang sinasabi nila. Yung matanda po dyan sa may bintana, kinuha niya po ang braso ko. At paano naman niya mahahawakan ng kamay mo, anak? Paano siya nakapasok? Saradong-sarado nga yung bintana. Ayan po po, andyan po siya sa tabi niyo. Nakangiti po siya at nakalabas ang mga matutulis at maitim niyang ngipin. Nakapasok po siya. Ano ka ba? Walang matanda dito sa tabi ko. O di ba? Sabi ko naman sa'yo wala akong kasalanan. Naiinis na ako dahil ako kagad ang pinagbibintangan mo Hindi pa rin tayo sigurado dyan. Mabuti pa, ipapadoktor na kita at pati itong si Raymond. Hindi maganda to, pati siya nasasaktan mo na. Responsibilidad natin protektahan sila, Glyza. Kung ikaw mismo ang nakakasakit sa kanila, kailangan nating solusyonan yan. Baka kailangan mo na talaga magpatingin din sa doktor. Mukhang hindi mo na alam ang ginagawa mo Wala nga akong sakit sa pag-iisip. Narinig mo naman ang sinabi ng bata, hindi ba? Bakit ba ayaw mong maniwala? O sige, lumapit ka dyan sa may bintana. Tignan mo ang salamin. Silipin mo. May malalalim na gasgas dyan sa labas. Parang kinalmot ng isang nilalang na may mahahabang kuko. Anong gasgas? Wala akong nakikitang gasgas dito, Glyza. Walang kahit anong marka. Ano? Nandyan kanina yun May nakita akong gasgas dyan. 3 mahahabang linya. Wala nga. Makinis tong salamin Walang kahit anong kalmot o marka. Pinaglololoko niyo ba ako? Gumagawa kayo ng kwento para lang pagtakpan ang ginawa mo kay Raymond? Hindi na ako nakapagsalita. Naluluha na lang ako habang patuloy sa paninigaw at pambubulyaw si Michael. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lang ang galit niya sa akin at kung bakit hindi siya naniniwala sa mga paliwanag ko. At sa kalagitnaan ng aming mainit na pagtatalo, bigla na lang kaming nakarinig ng malakas na kalabog. Paglingon namin, nakita namin si May na nasa sahig at nawala ng malay. Nataranta kaming mag-asawa. Lalo pang umiyak si Raymond. Agad na nilapitan niya ang panganay namin at sinubukang gisingin pero hindi siya gumigising. Kaya naman nagdesisyon na kaming dalhin sila sa ospital, si Raymond at si May. Walang sinayang na oras ang asawa ko. Kinuha niya kagad ang susi ng sasakyan para itakbo sa ospital ang 2 bata. Susunod sana ako pero nang makalapit ako sa sakyan, bigla niya akong hinarang at sinabing hindi raw ako pwedeng sumama. Padabog na sinara niya ang pinto ng sasakyan, tsaka siya sumakay at pinaharurot ito. Naiwan akong mag-isa sa aming bakuran. Litong-lito ako at walang magawa. Mare, anong nangyari? Si Michael ba yung umalis? Oo, kasama niya yung mga bata. Ha? Bakit naman ganun yung patakbo niya kung kasama niya pala ang mga bata? Itinakbo niya sa ospital ang 2 bata. Diyos ko, Mare, hindi ko na alam ang nangyayari. Litong-lito na ako. Agad kong kinuwento kay Maring Jessica ang lahat. Tahimik siya habang nakikinig. At pagkatapos kong magkwento, napatitig lamang siya sa akin. Nakita kong nagtataka siya. Kumunot ang noon niya at tila hindi makapaniwala. Talaga bang nag-away kayo ni pare kanina? Bakit ganun? Bakit wala man lang akong narinig na boses o sigawan mula dyan sa bahay nyo? Dati-dati naman dinig na dinig ko kayo kapag pinag-aawayan nyo mga tinatago mong mga anik-anik dyan sa bahay nyo. Pero Mare, tahimik na tahimik kanina ha? Wala nga kaming kaalam-alam na may problema na pala kayo lalo na sa mga anak nyo. Tahimik? Paano naging tahimik? Ang lakas-lakas nga ng boses ng asawa ko. Parang ang halimaw kung makasigaw Nagalit siya ng husto nang sabihin kong may mga kalmot sa bintana. Tapos nung tinignan niya, wala naman. Mga kalmot sa bintana? Yun ba yung sinasabi mong kinatatakutan ng mga anak mo? Oo, Mare, yun nga. Ewan ko ba sa asawa ko, parang bulag. Hindi makita yung mga kalmot. Alam mo, mabuti pa. Papasukin mo ko sa loob at nang makita ko kung ano yung sinasabi mo. Pumasok kaming 2 sa loob ng bahay. Tahimik ang buong paligid pero ramdam ko ang napakabigat na enerhiya sa bawat sulok ng bahay namin. Umakyat kami sa itaas. Medyo kinakabahan ako.
Malakas ang kabog ng dibdib ko. Binuksan ko ang pinto ng kwarto ng mga bata at diretso kaming naglakad palapit sa bintana. Nang makalapit si Maring Jessica, tinignan niya ng maigi ang salamin. Nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata niya. Nanginginig ang mga tuhod niyang napaatras ng mabilis hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng balanse at napaupo sa sahig. Napasigaw siya at biglang namutla ang kanyang muka. Mare, anong nakita mo? Mare, hindi maganda to, Mare. May matanda. May nakakatakot na matandang babae na nakasilip dyan sa bintana. Kinakalmot niya ang salamin. Galit na galit siya. Nanlilisik ang mga mata niya sa atin at naglalabas siya ng masamang aura. Ano? Totoo ba yan? Nakita mo rin siya? Bakit daw? Bakit siya nagagalit? At bakit sa inyo ni Raymond siya nagpapakita? Hindi ko alam kung bakit siya nagpapakita sa anak mo. Pero Mare ako, ano kasi, wala pang nakakaalam ng sikreto kong to, ha? Isa talaga akong albularya. Matagal na, hindi ko lang ginagamit. At sa kakayahan kong ito, nakakakita ako ng mga elemento, kaluluwa, at iba pang mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong mga mata. Ang kakayahan kong ito mula sa angkan ko ng mga magagaling ding albularyo. At sinasabi ko sa'yo ha, hindi magandang presensya niya rito. Ubod ng sama ang enerhiya niya. Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Kung ganon, ano bang klaseng nilalang yan? Bakit ka kami ginugulo rito sa sarili naming pamamahay? Wala naman kaming ginagawang masama sa kanya ha. Isa siyang kaluluwa ng isang malupit na mangkukulam. Ano? Kaluluwa ng isang mangkukulam? Anong ginagawa niya rito? Sandali lang ha. Pwede ko ba siyang kausapin? Huwag kang maingay dyan ha. Manatili ka lang sa pwesto mo at huwag kang gagalaw. Tumayo si Maring Jessica at pagkatapos lumapit siya ng konti sa bintana. Pumikit siya ng mariin at nagsimulang bumulong ng mga orasyon sa lingwaheng hindi ko maintindihan. Sa sandaling yon, biglang may umikot na hangin sa loob ng kwarto. Nanuot hanggang buto ang lamig nito. Pero yung katawan ni Maring Jessica namamawis habang pinagpapatuloy niya ang pagbulong-bulong. Maya-maya pa'y huminga siya ng malalim at minulat niya ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin at napako ang tingin niya sa leeg ko, partikular sa kwintas na suot ko. Dahil dyan sa kwintas na kinuha mo ng walang paalam, saan mo ba nakuha yan, Mare? Bakit may ganyan kang kwintas, ha, Glyza? Napulot ko to kahapon dun sa sityong nasunugan na pinuntahan natin. Nakita ko sa may ilog kaya binulsa ko. Ang ganda kasi, kaya sinuot ko kanina pagkatapos kong maligo. Diyos ko, Glyza, hindi mo ba alam kung ano yan? Yan ay isang anting-anting na gamit ng mga makakaliwa. Yan ang tinatawag nilang tuway-tuway. Tuway-tuway? Anong ibig sabihin nun? Di ba kahoy lang naman ito? Hindi yan kahoy! Buto yan ng isang tao sa parting tuhod niya. Kinuha yan mula sa bangkay ng isang tao. Buto ng tao? Ito? Oo nga, ginagawa yung agimat na mga nag-aaral ng itim na mahika. Ang kakayahan niyan bilang anting-anting gawing alipin ng isang kaluluwa para sumunod sa lahat ng utos ng nagmamay-ari. Kaya lang ano, yung matanda, maaaring siya yung aliping kaluluwa. Nagagalit siya dahil kinuha mo ang tuway-tuway ng walang tamang ritual ng pagpapasa. Alam niyang hindi ikaw ang tamang amo niya. Hindi ko naman alam eh. Kung alam ko lang, hindi ko na pinulot to. Mare, may sumpa ang anting-anting na yan. Baka namatay ang totoong may-ari niyan, kaya nawala ng kontrol ang aliping kaluluwa ng mangkukulam. Yun nangyayari sa inyo ngayon. Mukhang may kinalaman ng kwintas na yan. Ginugulo niya ang utak niyo para magkaaway-away kayo. Pinaglalaruan niya yung mga paningin, pandinig at pag-iisip niyo. Anong gagawin ko, Mare? Paano matatapos to? Kung itapon ko na lang kaya o sinugin? Teka, mag-iisip ako ha? Ay, bakit mo ba kasi pinulot yan? Hindi mo pwedeng basta-bastang itapon o sunugin yan. Kapag ginawa mo yun ng walang tamang ritual, lalong magwawala ang nilalang na nakakabit dyan. Ay, Diyos ko. Tulungan mo naman ako, Mario. Anong gagawin ko? Makinig ka, Glyza, ha? Dahil may mas malala ka pang kailangan malaman. Kaya pala kay Raymond siya nagpapakita at nananakit. Kasi
Ang anak mo ang gusto niyang maging kapalit para makalaya sa sumpang yan. Isinusubukan niyang kunin ang bata. Hindi! Hindi ako papayag! Sabihin mo sa akin, paano natin ito mapipigilan? Anong kailangan kong gawin para iligtas ang anak ko? Dalawa lang ang paraan para makapagpahinga ang kaluluwang yan. Makuha niya si Raymond o maibalik natin ang tuway-tuway sa mismong libingan ng mangkukulam. Kailangan nating magmadali, Mare. Agresibo na siya at gustong-gusto na niyang makalaya. Hahanapin natin kung saan nakabaon ang totoong katawan niya bago pa mahuli ang lahat. Saan naman natin hahanapin ang libingan niya? Natahimik si Maring Jessica at malalim na nag-isip. Ibinaling niya ulit ang kanyang paningin doon sa bintanang kinalmot ng matanda. Pumikit siya at nagsimulang bumulong na naman ng mga salitang hindi ko maintindihan. Mabilis ang galaw ng kanyang mga labi habang nakadikit ang kanang palad niya sa malamig na bintana. Pagkatapos ng ilang sandali, iminulat niya ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa akin. Seryosong-seryoso ang mukha niya. Ituturo niya sa atin kung saan. Ano? Seryoso ka ba, Mare? Ituturo niya mismo sa atin kung saan siya nakalibing? Mapagkakatiwalaan bang isang galit na kaluluwa? Wala tayong ibang pagpipilian, Glyza. Kinausap ko siya. Pinapatay pala siya. Sinunog kaya pala itim ang kulay ng tuway-tuway na yan. Tapos yung taong nagpapatay sa kanya, hindi pa nakontento. Kinuha niyang tuway-tuway at ginawang alipin ang kaluluwa ng matanda. Bakit nasa tabing ilog yan? Ibig bang sabihin nito may kinalaman ng mga katutubo sa pagkamatay ng mangkukulam na yon? Ay hindi, matagal na pala itong nangyari. Ang sabi ng kaluluwa, ilang salin lahi na siyang pinapasa-pasa sa pamilya ng lalaking nagpapatay sa kanya. Pagod na raw siyang maging alipin. Yung pinakahuling amo niya, namatay daw dahil nalunod. Yun ang dahilan kung bakit napunta dyan sa tabi ng ilog yung kwintas na yan. Tapos heto ka, pinulot mo, isinuot mo pa talaga ha? Hay nako Glyza, ang laking problema talaga nitong ginawa mo. Wala pala siyang amo eh. Hindi ba dapat malaya na siya? Hindi ba dapat tahimik na siya kasi wala namang nagmamay-ari sa kanya? Yun na nga ang nakakatakot, Mare. Hindi siya malaya dahil ang kaluluwa niya nakatali sa mismong buto na nakasabit sa leeg mo. Ang tuway-tuway, hindi lang basta agimat. Isa tong kulungan. Hanggat hindi binabalik ang buto sa libingan niya o hindi ito nawawasak sa tamang paraan, mananatili siyang nakakulong sa sumpang yan. Hindi siya makakaalis. Kailangan nating maipabalik yan at kung hindi, anak mo ang kukunin niyang kapalit. Nanginig ako sa takot at agad na hinablot ang kwintas para hubarin ito. Pero parang biglang dumikit ito sa balat ko. Parang may kung anong malakas na puwersang pumipigil sa akin. Napahagulgol na lang ako. Ramdam ko ang malakas na pagpintig ng anting-anting sa dibdib ko. Tumingin ako kay Maring Jessica na seryoso lang nakatitig sa akin. Agad na akong nagdesisyon. Pumayag na ako. Kailangan kong iligtas ang anak ko at ang buong pamilya ko. Dali-dali kaming lumabas ng bahay at ginawa naming service ang maliit na kotse ni Maring Jessica pabalik kami sa sitio. Dahil ayon sa mangkukulam, malapit lang daw doon ang kanyang himlayan. Pagdating namin sa sitio, agad kaming nakita ng mga residente. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa at nakipag-usap kagad kami sa kapitan. Agad naman niyang itinuro ang lokasyon ng hinahanap naming sementeryo. Naglakad na kami at sinamahan kami ng ilang katao sa sitio. Pagdating namin doon, nakita ko ang isang luma at abandonadong sementeryo na halos matabunan na ng mga baging at makakapal na damo ang mga nicho. Itinuro sa amin ng mga katutubo ang isang kuweba. Pumasok na kaming dalawa sa loob. Madilim at masangsang na amoy ang sumalubong sa amin. Gamit ang flashlight ng aming cellphone, nakita naming nakahimlay sa pinakadulo ng kuwebang isang kalansay. Oh, nandito na tayo! Sigurado ka bang ito na yon ha, Mare? Gusto mo bang makasigurado? Pwede ko naman buksan ang third eye mo para makita mo siya. Ay naku, ayoko nga, Mare. Natatakot ako. Hindi na, wag na. Hindi ko kaya. Pues, wag kang maingay dyan at kakausapin ko siya. Humakbang si Jessica palapit sa kalansay habang mahigpit ang kapit ko sa laylayan ng damit niya. Pumikit siya at mabilis na bumulong ng mga salitang hindi ko maintindihan.
Habang nagpapatuloy ang kanyang dasal, biglang uminit ang hanging dumampi sa balat ko. Kasabay nun ang lalong pagtapang ng nakakasulasok na amoy sa loob ng kuweba na parang may isang bangkay na kusa lang na bumangon mula sa pagkakalibing sa lupa. Halos hindi na ako makahinga dahil sa sobrang bigat ng hangin. Ay, sige na Mare, ngayon na, hubarin mo na yung kwintas mo. Ngayong nasa harap na tayo ng labi niya, mawawala ng sumpa. Lulubayan na rin niya ang pamilya mo. Talaga? Matatapos na ba ang problema ko? Diyos ko, salamat naman kung ganun. Oh, heto na. Huhubarin ko na. Kunin mo na. Akin na. Pagkatapos ng isa pang dasal, ipapatong ko na ang tuway-tuway na ito sa tuhod ng kalansay para mapalaya na siya, para makapunta na ang kaluluwa niya sa dapat nitong kahantungan. Sa tingin mo ba, saan siya pupunta? Sa langit ba o sa impyerno? Shh! Manahimik ka nga. Walang nakakaalam kung saan talaga dapat pumunta ang mga kaluluwa, masama man siya o mabuti. Ngayon, kung ayaw mong magalit ng tuluyan ng mangkukulam sa atin, mabuti pang tumahimik ka na lang, ha? Itinikom ko na lang ang bibig ko at halos hindi na ako huminga. Muling tumingin si Maring Jessica sa direksyon ng kalansay at dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay na parang may kinakausap sa kawalan. Talagang kinikilabutan na ako ng mga oras na ito dahil para bang nararamdaman ko at naririnig ko na parang may mga yabag na papalapit sa amin. Malaya ka na. Ang buto mo, ibinabalik na namin sa'yo. Huwag ka nang maghiganti. Huwag mo na kaming abalahin pa. Tanggapin mo na ang iyong kalayaan. Marahang ipinatong ni Maring Jessica ang tuway-tuway sa ibabaw ng tuhod ng kalansay. Kasabay nito biglang umihip ang malakas na hangin sa loob ng kuweba na hindi namin alam kung saan nanggaling. Lalo akong napahawak sa laylayan ng damit ng aking kumare. Mare, tapos na ba ha? Okay na ba? Oo, tapos na. Makakahinga ka na ng maluwag. Malaya na yung kaluluwa. Wala nang sumpa. Hindi na siya manggugulo pa. Gagaling na rin ang mga anak mo. Naku, maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ako babawi sa'yo. Salamat talaga ha. Salamat at hindi mo kami pinabayaan sa kaguluhang ito. Kung wala ka siguro baka tuluyan nang nasira ang pamilya ko. Baka napahamak na ang anak kong si Raymond. Mamaya ka na magpasalamat. Mabuti pa bumalik na tayo sa sitio. Ayokong tumagal dito dahil baka ibang multo o ibang kaluluwa naman ang manggulo sa atin. Ay nako, Diyos ko naman, nanakot ka pa Hindi ako nananakot ha. Nagsasabi ako ng totoo, Mare. Ayan ang dami nila rito. Ay, tara na nga. Nakakainis ka naman Bilisan na nga nating lumabas. Dali-dali kaming tumalikod at naglakad palabas ng kuweba. Hindi na kami lumingon sa likod kahit nararamdaman naming parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. Paglabas namin ng kuweba, sinalubong kami ng aming mga kasama. Masaya silang lumabas kami ng maayos ni Maring Jessica. Pagdating namin sa sitio, agad kaming nagpasalamat sa lahat at saka nagpaalam. Sumakay na kami ng sasakyan. Agad akong nagpahatid sa ospital. Sa buong biyahe hindi ako makapagsalita. Nakatingin lang ako sa malayo habang iniisip ang kaligtasan ng 2 kong anak. Nang makarating kami sa ospital, halos takbuhin ko ang pasilyo hanggang sa makarating kami sa kwarto ng mga bata. Pagbukas ko ng pinto nakita ko si Michael na nakaupo sa tabi ng kama. Gising na si Raymond at tahimik na nakatingin sa kisame habang si May naman mahimbing na natutulog. Glyza, anong ginagawa mo rito? Gusto kong kumustahin ang mga anak ko. Naupo ako sa tabi ng kama ni Raymond at hinaplos ang braso niya. Wala nang mga pasa, malinis na ang balat niya, walang bakas ng pananakit. Sa wakas, napanatag na ako. Mare, mabuti pa iwan ko na kayo ni paring Michael dito para makapag-usap kayo ng maayos. Uuwi na rin ako ha at gusto ko nang makapagpahinga Nakakapagod yung biyahe. Biyahe? Bumiyahe kayong 2? Saan kayo galing? Ipapaliwanag na lang yan sa'yo ni Maring Glyza mamaya. Kayo na lang 2 ang mag-usap. Sige na, aalis na ako ha. Ay, teka lang, may bilin pala ako ha. Pag uwi nyo sa bahay nyo, linisin yung mabuti ang kwarto ng mga bata. Maghagis kayo ng asin
At ikaw, Glyza, Mare, dasalin mo yung dasal na to para sa inyong proteksyon. Oo sige, tatandaan ko yan. Salamat Mare ha. Utang ko sa'yo ang lahat. Ay wala yun, huwag mong intindihin. Kasi magkaibigan tayo. Dapat lang na tulungan kita lalo na kapag may mga emergency kagaya nito. Kasi 'di ba, wala namang magtutulungan kundi tayo lang. Salamat pa rin Mare. Tumango na lang siya bago siya lumabas ng ospital. Samantala paglingon ko muli, nakita ko si Michael na nakatingin sa akin, puno ng pagtataka at pag-aalala ang mukha niya. Hindi ko na siya hinintay na sumagot. Naupo na ako sa tabi ng kama ng mga bata at hinawakan ang kamay niya. Huwag kang mag-alala, ligtas na ang mga bata. Pagkasabi ko nito, agad niyang hinawakan ang braso ni Raymond at sinimulan tingnan ang mga marka. Nanlaki ang mga mata ni Michael nang makitang tuluyan ng naglaho ang mga itim na marka at pasa sa braso ni Raymond. Makinis na ulit ang balat ng anak namin at bumalik na sa normal ang kulay niya. Hinawakan din niya ang noo ng bata sabay napabuntong hininga ng maluwag. Wala na siyang lagnat. Ilang sandali pa, nagmulat na rin ang mga mata si May. Kinusot-kusot niya ito bago tuluyang bumangon at nag-inat sa ibabaw ng higaan. Lumingon siya sa aming mag-asawa at ngumiti. Sumunod din namang umupo si Raymond at masayang ngumiti sa aming dalawa. Wala lang takot sa mga mata nila. Maaliwalas na ang kanilang mga muka. Ligtas na talaga ang mga anak ko. Totoo ba talaga to, Glyza? Magaling na ang mga anak natin. Oo, magaling na sila. Ligtas na sila sa kapahamakan. Diyos ko, salamat. Salamat po talaga. Alam mo, kanina pa talaga ako nag-iisip kung ano naging problema ng mga bata eh. Kasi nung tinakbo ko sila kanina, si Raymond, sobrang taas ng lagnat. Nanginginig at parang nagdideliryo na nga eh. Tapos si May naman, hindi magising. Kaya lang ang nakapagtataka, lahat ng mga laboratory test nila ayos naman. Walang makitang sakit sa kanila. Tapos ngayon bigla silang gumaling ng ganito kabilis. Patawarin mo ko, Michael, ha? Kasalanan ko ang lahat ng ito eh. Kasalanan ko kung bakit muntik na tayong mamatayan ng anak. Ha? Kasalanan mo? Pero baka iniisip mo lang naman yan dahil sa mga sinabi ko sa'yo kanina. Hindi, Michael. Kasalanan ko talaga. Dahil sa hili kong mag-uwi ng kung ano-anong basura at gamit sa bahay natin. Dahil sa walang tigil kong pangungulekta at pagtatago ng mga bagay na hindi naman natin talaga kailangan. Nung nagpunta kami sa outreach, may napulot akong isang kakaibang kwintas. Maganda kasi at kakaiba kaya pinulot ko. Nagbakasakali akong may halaga at pwede kong ibenta o itago bilang koleksyon ko. Hindi ko naman alam na nakakabit doon ng isang sumpa. Isang sumpa mula sa buto ng isang mangkukulam. Mangkukulam? Buto? Oo, Michael. Ang kwintas na inuwi ko, gawa ito sa buto ng tuhod ng isang matandang mangkukulam. Kulungan yon ng masama niyang kaluluwa. Mabuti na lang at dumating si Maring Jessica. Siyang tumulong sa akin at nagligtas sa pamilya natin. Kanina lang sinamahan niya akong bumalik sa sitio. Pumasok kami sa isang madilim na kuweba. Hinanap namin ang pinaglibingan ng mangkukulam at sinauli namin ang tuway-tuway dun sa mismong kalansay niya. Ganun ang ginawa namin para tuluyan na siyang manahimik at hindi na niya kunin ang buhay ng mga anak natin. Ha? Sandali nga. Paano naman nalaman ni Maring Jessica ang lahat ng yan? Paano niya nalaman na buto yun ng mangkukulam at kung nasaan ang libingan? Kasi albularyo talaga si Maring Jessica. Matagal na siyang may ganyang kakayahan. Hindi lang niya pinapaalam sa iba at hindi niya madalas ginagamit. Nakikita niya ang mga elementong hindi natin nakikita. Nakita niya mismo ang nanakot sa mga anak natin, isang matandang mangkukulam. At may kakayahan din si Mare na kumausap ng mga kaluluwa. Yun ang dahilan kung bakit nalaman namin ang tungkol dun sa mangkukulam at kung paano namin siya mapapatahimik. Diyos ko, ganun pala ang nangyari. Bakit ba kasi namumulot ka ng mga gamit na hindi mo naman alam kung saan nanggaling? Hindi mo iniisip ang kaligtasan natin bago mo inuwi ang bagay na yun sa bahay natin. Alam ko, naisip ko na yan at sising-sisi ako sa ginawa ko. Pinagsisisihan ko ng sobrang katangahan ko, Michael. Nakita ko na ng malinaw kung paano nasaktan at natakot ang mga anak natin sa sumpa ng bagay na yun.
Pangako, hindi na ako uulit. Hindi na ako mamumulot ng kahit na anong gamit sa kalsada o kung saan paman. Hindi na rin ako mag-iimbak ng mga patapong bagay sa loob ng bahay. Pag uwi natin, yung ibang natitira pa ron na mga lumang gamit natin, itatapon ko na o kaya ipamimigay ko na sa iba. Magbabago na talaga ako. Niyakap ko ng mahigpit si Michael habang humahagulgol. Naramdaman ko rin ang mahigpit na pagyakap niya pabalik sa akin habang hinahaplos niya ang likod ko para patahanin ako mula sa pag-iiyak. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa wakas natapos na rin ang aming kalbaryo. Pagkatapos naming magkaayos, inayos na namin kagad ang paglabas ng mga bata. Pinuntahan ni Michael ang nurse station para i-request ang paglabas ng mga anak namin. Naging mabilis lang naman ang proseso dahil normal naman ang lahat ng naging laboratory. Ganun pa man, pumirma pa rin siya ng waiver sa ospital. Ilang mga dokumento pa ang pinirmahan niya at saka na siya nagbayad sa cashier. Habang hinihintay ko siya, iniligpit ko na ang mga damit at konting gamit namin sa kwarto. Tapos, sama-sama kaming naglakad palabas ng ospital at umuwi ng bahay para makabawi ng tulog at pahinga. Kinabukasan, sobrang aliwalas ng gising naming lahat. Masayang-masaya ang pakiramdam ko nang makitang maayos na ang aking pamilya. Dahil dito niyaya ko silang lumabas. Pumunta kami sa mall. Naglakad-lakad tsaka dumiretso sa paboritong fast food chain ng mga bata. Umorder si Michael ng maraming fried chicken, spaghetti at fries dahil yun talaga ang request nila. Masayang-masaya sina Raymond at May habang kumakain, napuno ng kwentuhan at tawanan ng aming mesa. Nang matapos kami, napansin ko ang mga sobrang tissue at mga hindi nagamit na plastic spoon kasama dun sa order namin. Dati, automatic na sinisilid ko yon sa bag ko para itago at iuwi. Pero ngayon, hinayaan ko na lang ang mga yon sa ibabaw ng tray. Tinignan ko si Michael at nginitian ko siya. Wala na akong balak mag-uwi o magtago ng mga basurang hindi naman talaga namin kailangan sa bahay. Napansin ni Michael ang ginawa ko kaya mahina siyang tumawa at napailing. Himalaya ata ah. Hindi mo iuuwi yung mga extra na kutsara at tissue natin ha? Hindi na. Marami ka nang tinapon yan, di ba? Ayoko nang mag-uwi ng mga kalat. Sabi ko nga sa'yo kagabi magbabago na ako, hindi ba? Gusto ko na ng maluwag at malinis na bahay. Buti naman kung ganun. Mas masarap talagang umuwi kapag maaliwalas ang paligid, di ba? Nakakahinga tayo ng maayos, mahal. Tama po si Papa. Tsaka Ma, pwede ko nang yayain yung mga kaklase ko sa bahay kapag may group project kami. Oo naman anak, anytime. Basta sabihan mo lang ako para makapaglinis ako ng bahay. Salamat po, Ma. Ako din po magte-thank you, Papa, Mama. Salamat po sa pagkain ha. Nabusog po talaga ako ng sobra sa fried chicken at spaghetti. The best po talaga dito. Pwede po ba tayong kumain ulit dito kapag birthday ko na? Aba oo naman. Kahit kailan nyo gusto, babalik tayo rito. Basta magpapakabait lang kayong dalawa palagi ah. At syempre, basta hindi na mamumulot ng kung ano-anong abubot sa labas ang mama nyo. Sige, asarin mo pa ako. Pero seryoso, maraming salamat sa inyong tatlo ha. Kayo lang pala talaga ang kailangan ko. Kayo lang ang pinakamahalagang yaman ko at hindi ko na isusugal ang kaligtasan nyo para lang sa mga walang kwentang bagay. Tama yun, mahal. Kayamanan natin ang isa't isa. Mahal na mahal ko rin kayong tatlo. Siya nga pala, kalimutan na natin yung mga nangyaring yun ha. Magsisimula na tayo ng panibagong buhay simula ngayon. Opo, Papa. I love you po, Papa at Mama. Love ko rin po kayo, Ma, Pa. Love you! Sabay-sabay kaming nagtawanan sa loob ng fast food chain. Walang ibang naramdaman ang puso ko ng oras na yon kundi purong saya at pasasalamat. At nasabi ko sa isip ko, handa na ako. Handa na akong harapin ang bukas ng may bagong pananaw at mas malinis na pamumuhay. Narealize ko na ang pagiging hoarder ay hindi lang pagpuno ng bahay ng mga basurang gamit. Ito ay pagpuno sa buhay ng mga bagay na walang silbi, mga bagay na minsan ay nagiging daan para maging malas. Kailangan kong magtimpe lalo na sa pamumulot ng mga kakaibang bagay.
Ang kahiligan ko sa ganitong gawain, hindi pagtitipid kundi pag-iimbita ng malas, ng sumpa at ng kapahamakan mismo ng pamilya ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Winnie. Pero bago ko po tapusin at magpaalam sa inyo, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang natutunan kong aral sa karanasan kong ito. Dahil sa sumpang naiuwi ko sa aming tahanan, natuto akong hindi na mamulot at mag-uwi ng mga bagay na hindi ko naman pag-aari at hindi ko alam kung ano ang pinagmulan. Natuto rin ako na may mga bagay pala talaga na kinakapitan ng sumpa dahil sa ritual, kulam o itim na mahika. Sa nangyaring ito, natuto akong bumitiw at magbago. Natuto akong makontento sa kung ano ang meron kami. Hindi na nga ako namumulot, hindi na ako nagtatago ng mga luma at sirang gamit. Hindi na ako nag-hoard ng mga bagay na pwede namang hindi iimbak at itago, lalo na't hindi ko naman pag-aari yon. Sa buhay, hindi naman talaga kailangan ng maraming material na bagay eh. Ang kailangan natin, mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Dahil ang pinakamasayang bahay ay hindi yung punong-puno ng mga material na gamit, kundi yung punong-puno ng pagmamahal, kapayapaan at kalayaan mula sa anumang klase ng sakit o sumpa. Ang lahat ng hindi na kailangan dapat nang bitiwan dahil ang malinis na tahanan ay tahanan ng masayang pamilya. Maraming salamat po sa pagbabasa ng sulat ko, Miss Winnie. Ang isa po sa mga masusugid niyong tagapakinig, Glyza. Sana po nagustuhan niyo ang ibinahagi naming kwento sa inyo ngayon. Kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito para pasalamatan ng lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Huwag po kayong mag-alala ha, nababasa ko po lahat ng comments ninyo at nakakataba po ng puso ang lahat ng mga magagandang komento ninyo. Abangan niyo pa po sana mga susunod kong upload ha at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal po natin, maka 100k subscribers po tayo. Konti Konti na lang. na lang. Oo, malapit na po yun. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po ang aking katandem na si Sir John. Kita-kits po ulit sa susunod ah. Nagpapasalamat po kami sa walang sawa niyong pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat.